Kung takot kang gumala sa gubat, para sa iyo ang bidyong ito. Samahan mo kami sa pag-herping mula umaga hanggang gabi para malaman kung ano ang meron sa kagubatan. Pagdating ngani namin dito sa gubat, may napansin ka agad ako dito sa butas. Kaya agad ko naman ngani itong nilapitan para makita kung ano ang meron dito. Isang malaking huntsman pala at medyo kakaiba ang kanyang kulay. May batik-batik siyang kulay yellow. Hindi ko ngani masyado mabidyohan gawa ng napakataas niya. At dito naman ngani sa kabila may nakita din si Bolero kaso nasa taas din. Sa unahan naman ngani may nakita ko ditong napaka-cute na ladybug. Napakaganda ng kanyang kulay pero naglalabas siya ng napakabahong amoy kaya hindi kami masyado lumalapit dyan. Meron din naman ngani dito millipede, isa yan sa pinakamaraming paa na nabubuhay dito sa gubat. Tren-tren naman ngani ang tawag namin yan dito sa probinsya. At meron din ditong uok na medyo nangangagat. Bigay natin kay Bolero. O, kapatan mo na. Nakakita naman nga ni ako dito ng isang napakagandang bulaklak. Yan naman yung ginagamit pang shampoo noong panahon. Napakadami nga ni ng laman ng isang bulaklak at madulas din siya katulad din talaga ng shampoo na ginagamit natin. Susubukan ko nga ni ito sa aking buhok para malaman kung maganda din ba ito sa ating buhok. Parang gel lang nga ni ang kanyang texture pag na-i-apply na sa buhok at medyo mabango din. May nakita din kami ditong Philippine vine snake. Yan naman nga ni ay mild venomous. Pagsapit nga ni ng gabi ay pumunta kami sa mas masukal na gubat. At ito kaagad nga ni ang nakita namin isang napakagandang kulay ng insekto pero naglalabas din ito ng mabahong amoy. Meron din nga ni dito sa tabi ng ilog isang napakahabang islag. Kadalasan na nakikita namin ito ay maiksi lang at maliit. Nakakita din nga ni kami dito ng napakagandang ibon. Yan naman ang hanging parrot. Hindi nga ni yan nakakalipad. Kung mapapansin nyo, kalbo ang kanyang katawan, parang naglulugon. Kaya nilagay na lang namin yan sa puno. At itong isa naman nga ni ay muntik pang maapakan. Yan naman nga ni ang centipede. Meron naman nga ni dito isang napaka-cute na ibon. Parang may nililimliman nga ni siya dyan sa kanyang puga. Dyan naman nga ni ang sunbird. Nakakita din nga ni kami dito ng napakagandang ibon. Yan naman ang nightjar. Ito naman nga ni yung tinatawag na kikik dito sa aming probinsya. Pag narinig mo daw nga ni yan na humuni, ibig sabihin may kasama daw yan na aswang. At dito naman nga ni sa unahan, meron din namang tokay gecko. Parang nag-aabang siya ng insekto na mapupunta sa kanya para makain. May nakita din nga ni ako dito isang dragonfly. At dito lang nga ni sa taas niya may stick insect naman na maliit. Halos magkatabi lang nga ni sila pero bigla naman nga ni iyan susunggaban ng dragonfly. Ay, nabot kami guys ng ulan. Ito muna kami silong sa kuweba. Gano'n. Diyan muna kami. Umulan. Ayun, may isa pa pala kami doon na kasama. Naiwan. Dito naman nga ni sa loob ng kuweba, meron namang napakalaking gagamba. Yan naman nga ni ang tailless whip scorpion. At dito naman nga ni sa kabilang side, meron naman napakalaking huntsman. Kung may arachnid ka dito, hindi ka basta-basta makakapasok sa kuweba. Gawa ng napakarami ng gagamba sa kuweba. Hindi na nga ni namin inantay na tumila ang ulan. Gawa ng aabutin na kami ng madaling araw dito sa gubat. Habang tumatagal kasi nga ni ay palakas ng palakas ang ulan. Ay nakita naman nga ni ako dito isang platymantis. Napakadami nga ni ng ganitong klaseng palaka dito sa amin pero sa ibang gubat wala. Nagpagapang naman nga ni ng cobalt blue ant sa kamay yung kasamahan namin at meron naman dyan isang may pakpak na yan yata yung queen. Nakikita naman nga ni kami dito ng isang ahas. Yan naman ang bronzeback luzonensis. Medyo aggressive ang isang to. Pero yan naman ay walang kamandag at ito naman nga ni ay isang stick insect na nanginginain. At nang pauwi na nga ni kami dito ay nakakita pa kami ng isang ahas. Yan ang viper, Tropidolaemus sabanulatus.